Uy, pwede ba kitang tanungin habang tinitinan kita sa mata? Paano kung ang tatak ng halimaw ay hindi agad makilala ng lahat? Yung kinatatakutan natin, di ba? Nalalabas yung 666 na nakatatak dito sa no o kaya sa kamay natin. hindi kaya sobra tayong nakatutok doon? Habang lalo pa nating iniisip kung anong tatak ang makikita ng lahat. Hindi kaya naloloko na tayo? At baka hindi natin makilala ang tunay na tatak ng halimaw? Kasi naniniwala ako na ang tatak ng halimaw, magdadala ito ng kaginhawaan para sa mga tao, para sa sangkatauhan. Magiging isang makabagong bagay ito. Bagay na magdudulot ng ginhawa. Magiging isang napakamodenong bagay ito. At maraming tao ang maloloko. Alam mo ba kung bakit ko ito tinatanong sa'yo? Dahil inilulunsad na ito sa Brazil, nagsimula na doong katapusan ng nakaraang taon, isang bagay na walang nagsasalita tungkol dito. Pero naniniwala akong malaki ang kinalaman nito sa sistema ng Antikristo na ipapatupad dito sa mundong ito. Naisip po bang bayaran lahat ng gastusin sa palengke, transportasyon, kahit ano pagamit lang ang kamay mo? Umiiral na ito sa China at nagsimula na rin sa Brazil. Napaka-interesante nito. Manatili ka hanggang dulo dahil ipapakita ko sa iyo ang tungkol sa kumpanyang ito at pinagmulan nito. Kung kailan ang inaasahang petsa. Mga kapatid, nagsimula ako magsaliksik tungkol sa tatak na ito. Tungkol sa sistemang ito ng pagbabayad at aaminin ko, medyo nag-alala talaga ako. At ipapakita ko sa iyo kung bakit. At bago mo isipin, Pastor, sa tingin ko o akalang. Samahan mo ako hanggang dulo para maintindihan mo ang usapan natin. Ayos ba? Hiling ko rin na mag-subscribe ka sa aking channel. Araw-araw gusto ko magdasal para pagpalain ka sa umaga at sa gabi at sa hapon 3:00. Magdadala ako ng mga kasalukuyang balita para manatili kang may alam, para hindi ka malinlang. Amen? Kaya, magsimula na tayo. Mga kapatid, para sa hindi nakaalam, mula Setyembre noong nakaraang taon sa metro ng Brasilia, may mga tao nang dumadaan sa turnstile nang hindi na kailangang kumuha ng anumang transport card at hindi na rin kailangang ilabas ang cellphone sa bulsa. Ang tao ay basta lalapit lang sa reader, iabot niya ang kamay sa harap ng isang digital na makina at agad na nakikilala ng sistema kung sino siya sa napakaikling oras. Para lang maintindihan mo kung gaano ito kabilis, sa mas mababa pa sa isang katlong kisap mata, natukoy na agad ng sistema ang pangalan ng tao at alam na rin ito ang iba't ibang impormasyon tungkol sa kanya. At ang makabagong teknolohiyang ito ay hindi lang nanatili sa turnstile ng metro. Bakit? Ang kumpanyang tinatawag na TechTechBan na siyang responsable sa mga ATM ng Bangko 24 Oras, alam mo ba, nakipagsani-puwersa sila sa Elo at nagsimula na ng pagsubok ng pagbabayad gamit ang palad ng kamay sa Brasilia. Nabalak nilang ipalaganap sa buong lipunan. At nagawa na nilang pagsubok, para lang malaman mo, gamit ang pagbabayad sa pamamagitan ng credit, debit, at pati na rin sa pamamagitan ng Pix. At bukod pa dyan, ang kumpanyang Positivo ay mas lalo pang nagpakitang gilas at naglunsad sila sa merkado ng isang card machine na tumatanggap ng bayad gamit ang Pix, gamit lang ang palad ng kamay. Gusto kong pag-usapan ito mga kapatid. Dahil kapag nalaman ninyo ang nangyayari kapag iniskan ng makina ang kamay ninyo, maiintindihan ninyo ang kaseryosyohan ng usaping ito. Ipapaliwanag ko rin. Bago matapos ang taon, plano na nilang ilagay ito sa mga supermarket. At pagsapit ng 2030, marami pang mangyayari. Bigyang pansin ninyo mga kapatid kung sinong gumawa ng teknolohiyang ito. Dahil ito ang mahalagang detalye na bihirang pag-usapan. Ang sistemang ito ay Palm-I. Ginawa ito sa loob ng Tencent, isa sa pinakamalalaking tech company sa China. Ngayon, pagmasdan mong mabuti ang sitwasyong ito. Hindi ito grupo mula Estados Unidos na nagdadala ng teknolohiyang ito dito. Grupo Chino ito. At pumasok ang sistemang ito sa ating bansa nang hindi napapansin. Wala ring anumang patalastas sa primetime ng telebisyon. Walang kongresista sa pambansang kongreso ang tumalakay sa isyung ito para malaman kung mabuti o masama ito para sa mamamayan. Sinimula nila itong ipasok eksakto ng pinakakailangan ng tao. Na oras ng pasok sa trabaho tuwing umaga. Kailangan niya yon para maging bahagi ng sistema. Kung hindi, hindi siya makakatrabaho. Alam ko rin na pwede mo pa akong tanungin na yon. Pastor, hindi po ba OA? Paraan lang yan para mapadali ang bayad ng tao. Teknolohiya lang, bahagi ng buhay. Walang paraan para salungatin ang sistema. Tama mga kapatid. Pero ipapaliwanag ko kung anong nangyayari kapag nabasa ng makinang ito ang palad mo. Dahil dito, nagbabago ang lahat. Ganito, hindi basta kinukunan ng larawan ng aparato ang balat mo. Kasi kung ordinaryong larawan lang, pwedeng lokohin ng masasamang tao gamit ang hulma ng kamay o papel. Madaling dayain yon. Pero ang makinang ito,
Totoong binabasang kamay mo. Nakikita ang texture, kulay ng balat, at pattern ng mga ugat sa ilalim ng laman. Nakikita rin ito ang daloy ng dugo sa mga ugat mo. Naintindihan mo ba, kapatid? Seryoso ito dahil kailangang siguruhin ng sistema na buhay ka sa mismong sandaling iyon. Ibig sabihin, hindi talaga pwede halimbawa, may masamang loob na mangkidnap at putulin ang kamay ng biktima para ipambayad. Naiintindihan mo ba? Hindi pwede kasi. Kailangan buhay at dumadali pa ang dugo sa ugat. At isipin mo kung gaano kadali nito ang buhay ng mga tao. Bakit? Hindi na kailangan ng plastic na card. Hindi na kailangan mag-memorize ng password. Hindi na rin kailangan ipakita ang mukha mo. Kailangan lang dumadaloy ang dugo ng tao sa ugat. Para lang may ideya ka, ayon sa impormasyon, Ang tsansa ng pagkakamali ng sistemang ito ay isa sa 10 milyon ang posibilidad na tanggapin ng sistema ang maling tao. ibig sabihin, Araw-araw ay di mo matatakasan ng ganitong pagkakakilanlan. Halos imposible ito, mga kapatid. ngayon, buksan natin ang Biblia dahil may ipapakita akong bagay na baka hindi mo pa napansin. Doon sa pahayag, Kabanata 13, ang talata 16 at 17 ay ganito ang sinasabi. O, Bukod dyan, inutos niya na lahat, maliit man o malaki, mayaman man o mahirap, malaya o alipin, tumanggap ng marka sa kanang kamay o noo. Walang pwedeng bumili o magbenta kung wala ang markang ito. na pangalan ng hayop o bilang na kumakatawan sa pangalan nito. Mga kapatid, binasa ko ang talatang ito at napansin ko, si Apostol Juan, noong isinulat niya ito, inugnay niya ang paggamit ng kamay sa pamimili. Tama ba? Bumili o magbenta. Ibig sabihin, hindi niya ito inugnay sa pagpunta sa simbahan, hindi niya iniugnay ang kamay sa kahit ano paman kundi sa pamimili. At para malaman mo lang, Nung isinulat ng Apostol Juan ang tekstong ito, siya ay pinatapon sa isang isla na tinatawag na Patmos, mga bandang dekada 90 pagkatapos ni Kristo. At nung panahong yon, meron silang napakalakas na kaugalian sa Imperyong Romano na ganito. Ang mga alipin at mga sundalo ay binibigyan ng marka sa kanilang balat. sa Griego, Tinatawag itong charagma na may dalawang malinaw na kahulugan. Ipinapakita nito ang parehong marka na sinusunog sa katawan ng alipin. alam mo yung marka na nilalagay sa baka? Oo, minamarkahan nila ang mga alipin gamit ang mainit na bakal. Noon, ang salitang ito rin ay tumutukoy sa selyo na ginagamit ng emperador sa mga dokumento ng imperyo at kalakalan. Kung walang selyo, walang bisa ang kontrata sa batas at hindi mabebenta ang kalakal sa palengke. Naintindihan mo ba ang punto ko? Mula pa nung unang siglo, ang marka ay may dalawang tungkulin na. Ipinapakita nito kung sino ang may-ari mo at nagbibigay ito ng pahintulot para makipagkalakalan ka, para makabili at makabenta ka sa merkado. Kaya, yung may selyo lang ang nakakapasok at nakakabili sa palengke. Yung walang marka, hindi pwedeng pumasok o bumili kahit pagkain. Mga kapatid, Makalipas ang 2,000 taon, narito na ang digital na pagbasa ng kamay na tumutukoy sa iyo at nagpapahintulot bumili sa isang galaw mo lang. kailangan ko lang linawin ito dahil gusto kong maging tapat. Bilang pastor, hindi kita pwedeng linlangin. Pananagutin ako ng Diyos. Tama? Kaya hindi ko sinasabing pagbabasa ng palad ay marka na agad ng halimaw. Hindi pa ito. Okay? At ipapaliwanag ko sa iyo ang dahilan para maintindihan mo na, Sa totoo lang, mas seryoso pa ito. sa aklat ng pahayag, Sa tekstong binasa ko, kung babasahin mo ang bersikulo 15, mapapansin mong ang markang ito ay nagsisimula sa espiritual na pagsamba. Kung hindi sasamba ang tao sa sistemang ito, sa imahen ng Antikristo, papatayin siya sa katapusan ng panahon. Kaya, ibig sabihin nito na, ang marka ng halimaw, ito ay resulta lang ng isang tao na nagsimula ng sumamba sa sistema. naintindihan mo? Ang tao, basta niyang tinanggap ang sistema ng Antikristo at sa huli ay yumuko siya rito. Kaya ang isang tao na inilalagay ang kamay para pumasok sa tren para mamili sa palengke. Sa totoo lang, wala naman siyang sinasambang kahit sino. Hindi niya alam yon. Wala siyang kamalayan. Gusto lang niyang makarating sa trabaho at mag-time in ng tama. Okay? Pero mga kapatid, tandaan ninyo ang aral na ibabahagi ko ngayon. Bakit? Si Satanas, kaaway ng ating kaluluwa, Hindi basta gumagawa ng patibong para madapa ka ngayon o bukas. Dahan-dahan niyang binubuo ang estruktura sa loob ng maraming taon hanggang sa masanay ka sa mga bagong bagay. Mag-isip ka muna, halimbawa, tungkol sa ChatGPT. alam kong marami ang hindi gumagamit.
Pero marami ring hindi na mabuhay nang wala nito. Lahat ng gagawin ng tao, nagsisearch muna sa ChatGPT o ibang AI. Dahil napapadali nun ang buhay ng tao. At ang Antikristo? Para magpatupad ng global na sistema, kailangan nito ng 3 bagay. Ganito yon. Una, ang Antikristo. Kailangan gumamit ng mga kagamitan sa lahat ng sulok ng mundo. Sa supermarket, sa mga istasyon ng transportasyon, di ba? Metro, pati na rin sa mga sasakyan. Kailangan niya na mayroong buong sistema ng mga security camera. Maayos na naka-install lahat para mag-control ng populasyon. Ang isa pang bagay na kailangan niyang gawin ay gawing normal para sa mga tao ang iabot ang palad para bumili ng kahit ano. At siguradong madaling tatanggapin ito ng mga tao. Dahil, gaya ng sinabi ko, hindi na kailangang tanda ng password, hindi na kailangang magdala ng card, iunat lang niya ang kamay niya. Ibig sabihin, napakadali. Ayos. At ang huling punto na kailangan ng sistema ng Antikristo ay kumbinsihin ang lahat ng tao. Ipakita sa kanila na mas magiging ligtas sila, hindi na nila kailangan magsaya ng oras sa pila o mabiktima ng scam, gets mo? Pag nakuha niyang pagsamahin ng 3 ito, tiyak na naipatupad niya ng sistema. Kaya nga sinasabi ko mga kapatid na kung magfo-focus lang tayo sa isang nakikitang marka sa noo palad, baka hindi natin mapansin. Ang kaaway ay hindi darating bilang nakakatakot na bagay, kundi bilang pagpapadali o kaginhawahan. May isang napakagandang talata na binanggit ni Apostol Pablo doon sa 2 Korinto, Kabanata 11, talata 14. Sinabi niya ganito, hindi ito dapat ikagulat, dahil maging si Satanas ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Ibig sabihin, hindi siya magpapakita na may sungay. Walang buntot o anuman, mapapakita siya sa pinakamagandang paraan na kaya niya. Maya-maya lang, mamahalin ng lahat ang teknolohiyang ito dahil pinoprotektahan nito ang pera mo laban sa magnanakaw. Siyempre, pwede ka pa ring pilitin ng iba na iabot ang kamay mo. Pero sang-ayon ka na mas makakapagbigay ito ng dagdag na seguridad sa'yo. Mga kapatid, ganito ang nais ng mga kumpanya. Sobrang simple, para walang magtanong. Sa Estados Unidos, sinimula na nilang ipatupad ang sistemang ito. Alam naman ng lahat ang Amazon, di ba? Naglagay na sila ng scanner ng palad sa mahigit 500 tindahan ng Whole Foods. Napagmamay-ari mismo ng Amazon. At dun sa China, matagal nang naging normal ang ganitong kilos. Ginagamit ito ng mga tao para makapasok sa metro, para mamili. Ibig sabihin, hindi lang ito galaw na pinangungunahan ng China. Nangyayari ito sa iba't ibang bansa at kumpanya, at dito pumapasok ang tanong na madalas di napapansin. Merong hindi nakikitang puwersang nagtutulak dito. Hindi ang presidente ng China o Estados Unidos ang namumuno sa puwersang ito. Ang puwersang ito, mga kapatid, ay pinamumunuan ng espiritu ng Antikristo na ayon sa Biblia ay aktibo na sa mundo. At bukod dyan, gusto kong ikuwento sa'yo dito ng mabilis kung paano na kinokontrol ng China ang Brazil. Matagal nang umaasa ang Brazil sa China at mas titindi pa ang sitwasyon. Pagkatapos kong sabihin ito, ipapakita ko kung ano dapat mong gawin, baka iniisip mo pa. Ibig sabihin ba nito na nananalo ang masama? Tapos na tayo, di ba? Wala na tayong takas. Kalma lang, sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Ganito kasi mga kapatid, matagal nang may kontrol ang China sa Brazil. Bakit? Dahil ang Brazil ang tumatanggap ng pinakamaraming pera at pamumuhunan mula sa China ngayon na may bilyon-bilyon dolyar na inilalagay sa malalaking proyekto na may kinalaman sa pagkuha ng mga mineral mula sa lupa at ang transportasyon ng mga kargamento gamit ang mga riles ng tren, ang distribusyon ng kuryente, papunta sa ating mga bahay, mga kapatid, lahat yan galing sa China. At pati ang kontrol sa mga pantalan sa dagat, lahat yan galing din sa China. Mahigit 200 kumpanyang Chino ang aktibo sa mga pangunahing sektor sa Brazil at planong mag-invest ng daan-daang bilyong reais hanggang 2030. Wala ako rito para sa talumpating pampolitika dahil hindi yon pohos ko. Gusto ko lang tingnan mo ito sa espiritual na pananaw dahil ito ang tanong dito. Ano ang mangyayari kung ang bansa ay mapunta sa kamay ng ibang bansa? Gano nga, sabi sa Biblia, basahin mo sa Kawikaan, Kabanata 22, talata 7, ang mayaman ay namumuno sa mahirap at ang may utang ay alipin ng nagpapautang. Kaya mga kapatid, hindi ito personal kong opinyon. Nasa Biblia ito. Ang kumukontrol sa kapwa niya, siya talaga ang Panginoon ng isa pa. Sa kasamaang palad, labis binubuksan ng Brazil ang bansa sa China
na siyang pinakakumokontrol sa populasyon nila. Naglagay sila ng milyon-milyong kamera, hindi lang sa bansa nila. Matagal na rin nilalagay ang mga kamerang ito sa Brazil at kaya nitong kuhanin bawat detalye na malaking tulong sa seguridad. Maari bang matukoy ang kriminal sa gitna ng populasyon? Oo, maari. Pero sa parehong panahon, nagiging alipin ng mga tao at hindi nila iniinda ito. Mas masama pa. Kasi kung tatanungin mo mga Brazilian na nakapunta na sa China, nagustuhan nilang lugar dahil perpekto at gumagana lahat. Pero mga kapatid, kapag may lumihis, nagsalita ng masama sa gobyerno, hindi sumang-ayon o di nagbayad ng buwis sa oras. Yung taong yun ay nawawala ng kalayaan, naiintindihan mo. Hindi siya pwedeng maglakbay. Hindi siya pwedeng sumakay ng tren mula sa isang lugar papunta sa iba. Hindi siya pwedeng umalis ng bansa nila. Hindi siya makakabili ng maraming bagay. Lahat limitado. Gets mo? Ganito rin, pinupuno ng Brazil ang bansa ng mga kamerang ito. Hindi naman gawa dito sa bansa natin. Gawa yan sa China. Alam ko rin, baka iniisip mo ngayon, Pastor, paano kung lumala ang sitwasyon? E di bibili ako ng maliit na lupa. Lupa na may tubig? Titirhan namin ng pamilya ko sa gitna ng gubat, mga kapatid. Kahit ganon, hindi pa rin tayo makakatakas. Sasabihin ko kung bakit. Pwede ko sanang ipakita rito ang balita tungkol sa satellite na inilalagay nila sa kalawakan. Kayang makita ng satellite na yun kahit hibla ng buhok sa mundo. Makikita nito ang mga alagang hayop na nasa bakuran ng bahay mo at kaya na rin nilang matukoy ang mga tao sa kabila ng pader gamit lang ang Wi-Fi signal. Mga kapatid, wala ka ng takas. Naibigay na natin ang datos natin sa internet. Kung gumagamit ka ng internet tulad ng karamihan, nandoon na ang datos mo. Hindi pa kasama dyan na nasubaybayan ka na sa iba-ibang paraan sa pamamagitan ng iyong CPF, sa pamamagitan ng retina ng iyong mga mata. Nakagawa na ako ng video dito sa aking channel na pinag-usapan ang sistemang nagsimulang i-hack ang ating mga mata. Nagsimulang i-encrypt ang ating mga mata gamit ang isang kumpanya ng cryptocurrency at lahat ay natuwa dahil binabayaran pa sila para dito. Mga kapatid, wala ka ng matatakasan. Lalo na ngayon, dahil mas lalong hihigpitan ng kontrol. Itong matang nakakakita ng lahat na ginagamit nila, di ba? Kasi si Satanas, Diyos ng panahong ito, hindi siya omnipresente o nasa lahat ng lugar. Pero tiyak gagamit siya ng mga paraan, kasama ang artificial intelligence para kontrolin ng mga tao. Mga kapatid, hindi rin tayo makakatakas kay Diyos. Sa totoo lang, imposible yon. Dahil si Davy, nung isinulat niya ang awit 139 sa bersikulo 7 hanggang 10, sinabi niya ito, Paano ako makakatakas sa iyong espiritu? "Saan ako makakatakas sa iyong presensya? Kung umakyat ako sa langit, nandoon ka. Kung bumaba ako sa mundo ng mga patay, nandoon ka rin. Kahit lumipad ako sa pakpak ng umaga, kung manirahan man ako sa pinakamalayang bahagi ng dagat, kahit doon, ang iyong kamay ang gagabay sa akin, at ang iyong lakas ang magpapatatag sa akin." Kaya mga kapatid, isinulat ni Davy ang salmong ito dahil natatakot siyang hindi siya makapagtago sa Diyos. Pero sa huli, napagtanto niya na napakaganda nito. Dahil kung hindi siya makakatakas sa Diyos, ang pinakamagandang bagay na dapat nating gawin ay ang magpasakop sa Kanya. Amen. Alam ko na ngayon, tinitingnan mo ang sarili mong buhay at nasasabi mo, "Grabe, paano ko kakayanin ang dami ng pagsubok nitong mga huling araw?" Nakikita natin ang paglaganap ng kasamaan sa matinding panahong ito. Pero mga kapatid, kapag kasama natin ang Diyos, binibigyan niya tayo ng kapayapaan sa puso natin. Kapag nagpapahinga tayo, nagkakaroon tayo ng lakas at tapang sa araw-araw. At hindi natin kailangang mag-alala sa lahat ng ito na ikinuwento ko sa iyo. Dahil sinabi ni Jesus sa Mateo 24 na lahat ng ito ay kinakailangan. Lahat ng ito ay kailangang mangyari. Pero ang pinaka-importante, alam mo kung ano yun? Nang tanungin siya ng mga disipulo kung ano ang mga palatandaan ng katapusan ng panahon, ang unang sinabi ni Jesus, doon sa bersikulo 4 ng Mateo 24, sumagot siya ng ganito, "Huwag ninyong hayang malinlang kayo ninuman." Ibig sabihin, ang pinakamalaking dapat mong pagtuunan ng pansin ay ang espiritual na panlilinlang. Alam ni Jesus na ang tunay na panganib ay hindi magmumula sa mga pag-uusig mula sa labas, kundi sa kakulangan ng pagbabantay sa sariling puso. Iyan ang nakakalungkot, mga kapatid. Dahil maraming mananampalataya ang natutulog at hindi nagigising, alam mo yon? Abala sila sa mga maliliit na bagay, nagsisismis. Abala sa paninira ng iba, ng simbahan, at hindi nila pinapansin ang sarili nilang buhay. Mga kapatid, layunin ng video ko ngayon na buksan ang inyong mga mata. Sabi ko nga, hindi pa ito ang tatak ng halimaw.
Pero tiyak na gagamitin ng dyablo ang internet at katalinuhan. artificial principalmente. At ang mga panahong darating ay mga panahong kailangan nating maging mapagmatsyag sa bawat detalye, sa bawat balitang lalabas sa dyaryo. Amen? Ako po si Pastor Antonio Jr. Sana nagustuhan mo ang mensaheng ito at huwag mong kalimutang ibahagi ito dahil alam ko na maraming tao ang kailangan mamulat sa mga bagay na paparating. Ayos ba? Mag-iiwan ako dito ng 2 video sa screen. Pumili ka ng isa para panuurin at hihintayin kita sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos ng lubos. Mahigpit na yakap.